God, this is part 1 o part 2, kung ano bang part ng aabutin nyo ngayong araw na ito, i-upload po natin yan dahil gawa ho na marami hong nangyari sa bayan nating Pilipinas. And again guys, pwede nyo ho ako i-follow, like, share, subscribe itong ating YouTube channel. Andiyan po sa ilalim ng description ng ating mga link kung saan pwede nyo akong subaybayan sa lahat ng ating mga social media platform. And hindi na tayo magpapatumpik-tumpik ba? And alamin na ho natin kung ano ang napag-usapan ng tatlong mga vlogger na kung saan gusto nila ito si Glenn Chong, yung lalaki, na kung saan si Attorney Glenn Chong, kanila hong i-shutdown din ng kanyang isa sa mga social media niya. Well, alamin muna natin bago tayo pumutak-putak dito, no? Let's go guys! Again, please like, share, subscribe itong ating YouTube channel and this is your show. Gidena TV in the house. Let's go guys! Hello! Ayan, magandang hapon Pilipinas sa lahat ng aking mga palangga. Ayan, wala nang sorpresa. Itodo na natin to. Andiyan na ang ating, hindi siya baby girl ngayon, baby dragon. Rogando Sasot. Hello, baby dragon. How are you? Magandang umaga sa iyo, Mother Dragon. At magandang dito sa China. Kamusta ka, Mother Dragon? Ang balita ko, fino-flaunt mo daw ang kayamanan mo. Ay, bongga. Oo nga, nabalitaan ko din. Hindi ko nga matandaan kung kailan ko na i-flaunt yung kayamanan ko. Ang kaya ko lang i-flaunt yung mga loan ko eh. Pero sandali, ilan hindi ko maintindihan, no? Una ay, ano ka daw, baon sa utang. Oo, okay. Tapos ko yun pinag-vlog mo daw ang kayamanan. Bakit naman na-ginget dun sa mga reels ko, mga drama? Parang tinaw ko yung mga videos mo. Paano kayamanan to? Nagta-travel lang naman to. Saka, kaya naman niya saka puro naman sa Amerika yung travel mo yun, no, halos lahat. No. Yun na nga nagparis. Diyan ka naman nakatira sa akin. Hindi. Ano ka ba, baby dragon? May nakarating sa akin na in-stock pala tayo ni Lisa Smugs. At ni, andyan na, teka lang meron tayong phone, patch. May phone patch, Yeah, hello, Lisa Smugs. Andyan na. Laman ng balita si Lisa Smugs, no? Ano ba yan, baby? Nag-asawa ka ng Araneta tapos siya pala magkukontrol ng bayan. Ay, nako. Ang gulo talaga ng Pilipino. Andyan na. Hello, Attorney Glenn. Andyan na, sinare ko sa'yo. Yes. Yan yung isi-share mo. Yan yung ating bagong channel. Dahil, live na kami. You can get in na. Para bongga. Sige. Okay. So, ayan, papasok ng aming, Brother Dragon. Yeah. Okay, so ano ba yung, yun nga, nakarating sa akin ng mga chika boom boom na ako daw ay, yung babe ba yun? Biek? Babe. So yung biek, di ba? Yung biek na parang gusto nang jumabog yung feslock niya. Ang sinasabi daw, siya daw ay hindi daw niya parang binobroadcast o winawaragwag yung kanyang kayamanan. Wala naman siyang iwawaragwag na kayamanan, kundi nakaw na yaman. Hindi pa paano niya hindi binobroadcast? Di ba in the same video, pinagmamalaki niya na mahirap lang ako, tapos siya is yung mayaman, may ganyan. Di ba parang pinoflaunt mo rin yung kayamanan mo? So sinabing mahirap ka. Sabi niya is, ilang taon sa Europa? Walang naipon. Sabing ganyan. Ako naman parang halatang hindi pa nakakatira ng abroad. I know. Ako naman, actually, wala akong pinapanood kasi suka ako sa pagmumukha nun. So anyway, may nagsabi. Alam mo, galit sa kanya. Kahapon, ang dami nagla-live, galit na galit sa kanya. Merong isang OFW leader na umakyat dun sa live ng Joey na pag-uusapan natin mamaya na ginurgur na rin. Ginurgur na rin si Joey.
Oo, sabi sa kanya, Wala kayo napapansin, this is start lang po ng taon na ito, talaga ho ang dami nagagalit ng mga kababayan natin mga Pilipino. Wala kayo napapansin, ano na no, Ginoong Marcos, no, bumaba ka na talaga, boy. Yung totoo lang bumaba ka na, kung ako ang pagsasabihin mo ng ganitong bumaba ka na lang. Nakakahiya ka na, no? Ano mo yung asawa mo, pero until now, di ba, wala pa rin nagagawa, no? Ayun na mismo sa inyong mga sarili na kayo talaga'y, alam mo yun, mga gahaman sa pwesto. No, napakagahaman nyo talaga sa pwesto, no, Ginoong Marcos. Yan ang sinasabi ko sa mga Pilipino na mga bumoto sa kanya, di ba? Dahil hanggang ngayon, di ba, hindi nyo matanggap sa sarili nyo na kayo po ay bumoto dito sa PBBM ninyo. Binoto nyo kasi yung ego nyo tinamaan, di ba? Lalo na itong mga Ilocano na to, di ba? Sinasabi ko sa mga Ilocano kayo no? Tuloy natin. tigilan na rin yung paggamit ng DH ng mga DH. Oh. Tapos, ang ano pa is, parang sabi niya is, bakit mo nilalait yung mga tumira sa ibang bansa na walang ipon? Halos lahat naman ng Pilipinong nag-migrate at nagtrabaho sa ibang bansa, wala namang ipon. So sabi, ayan, andyan na si Atty. Glenn sa backstage. So ayan pa. Welcome natin, no? Si Ginoong Glenn, no? Maraming salamat. Siya na rin po yung isa sa mga vlogger din ng mga sumuporta dito sa mga Marcoses. Si Atty. Glenn. Ayan, Atty. Glenn, welcome sa ating channel. Ayan na sabi ko kay Sas, iba na ang tawag ko sa kanya, Baby Dragon na, sabi ko. Tapos ikaw, Brother Dragon. Hi, Sas. Oo. So, magandang gabi na sa Pilipinas ka ba? Hapon. Hapon. Brother Dragon, Glenn Chong. Ay, magandang hapon. Paggabi pa lang pala po ng times. Ang Si Sas, Dragon Girl. Alam mo, ito si Sas, parang hindi naman nasa China no? Shoutout Sas alam mo, ito yung sinasabi ko guys, usapin ng nakaw, no? Isang vlogger ho dyan sa Jeddah, no? O dyan sa Saudi, no? Isang vlogger ho na nagmamaganda mga kadamang mga niya, mga target niya, mga kadama, no? Yung kala mo nagmamaganda siya before. No, Brad, no? Di ba kadama yung mga binabanatan mo? Ito yung mga video para sa... Sigurado ko binoto mo to si PBBM, No? Isa ka sa mga natuklaw. Natuklaw ng mga Marcoses. Baby Dragon. Ako daw si Mother Dragon. Okay. Ako ang mother Ano bang common denominator natin dito at nagsama-sama tayo? Ano ba talagang gusto niyong sabihin? Ba't kayo nagsama-sama at nagkukwentuhan ngayong sa mga oras na ito? Diba? Ang purpose natin ay... Ayun. Warriors, fighters. Yes. Dragons. So, Ate Claire, ikaw si Mother Dragon. Mother. Si Sas, si Baby Dragon. Ikaw si Brother Dragon. Ako si Brother Dragon. Yes. Ako si Junior Dragon. Ako si Junior Dragon, yung nasa tahimik na lugar lang na talagang tumitira din sa mga magnanakaw. Paano na yan? Kasama ako doon sa Dragon. Paano na? Di yari ka na vlogger ng Saudi, no? At ang kalaban natin, si Kuting at si Ahas. Hindi, Isama natin si Pato. Ang common denominator namin dito is kung ano yung pinaglalaban namin noon. Pareho pa rin yung pinaglalaban namin yan. Hindi kami convenience sake. Parang, hindi kami nagbago, no? Wala kaming pinagbago. Hindi rin kami naging multi-millionaire. Hindi rin kami naging multi-millionaire. Ano pa ba? Yes. Pero Sas. Grabe yung pinariringgan ni Sas dito, si Bahong Pinoy. Si Bahong Pinoy na wala ang ligo. Busilak yung puso natin para sa taong bayan. We remain faithful to the people. We remain faithful to ourselves sa pinaglalaban natin. Nakikita po yan sa consistency. Kung wala kang consistency, that's right. That's the right term. That's the right term. Wala ka rin integrity, di ba? Pwedeng meron kang kaunting, syempre hindi mo na nakikita na perfect ang mundo, no? Pero ang base mo, ganun pa rin. Di ba? Na may kaunting
merong konting diversion, pero yung hindi yung 180-degree turn, di ba? Tama, mga kabayan. Yung allowable diversion. Yung allowable diversion. Brother Dragon. Hindi yung complete turnaround. Yeah. Brother Baby Dragon. Kasi nga, yung mga bumoto kay PBBM ninyo, no? Ang bumoto sa kanya kasi, umaasa ho na, umasenso ang bayan. Di ba? Isa lang naman ang goal natin, di ba? Yun lang naman ang goal natin bayan, di ba? Umasenso, kung ano yung nasimulan ni Tatay Digong, na wala na ho mga drogista. Ngayon, hindi Di ba? Yung mismong nyo, drogista din, no? Sana all drogista. Grabe naman, nagdodroga yung presidente ng Pilipinas. Ano ba naman yan, Ginoong Marcos? Di ba nandun ka nung counting? Oo. Nakita natin si tayong tatlo yata nandun. Nasa lubong kita, di ba? Ewan ko kung natatandaan mo. Yeah. Ewan ko natatandaan. Tayong tatlo were actually there. Yeah. Oo. Ewan ko kung natatandaan mo, Brother Dragon, na nagkasalubong tayo. Papunta ko ng toilet. That was actually the time na papunta ko ng toilet. Tapos yung pagbalik ko yun yung nabastos ako. Tapos nagkasalubong tayo. Sabi ko sa'yo, ewan ko kung natatandaan mo to, Glenn, na sabi ko sa'yo na, uy, panalo na si BBM. So, ka na, marereforma na yung COMELEC. Ginanon kita. I think so, yeah. Na, COMELEC. Basta I remember crossing path with you that night. Yes. Tapos ngumiti ka lang, na parang ganyan, parang assure, parang meron kang smile of assurance or whatever. Pero yun. Kasi nga, I think everyone is expecting na masensa sa COMELEC. Teka muna, Baby Dragon and Brother Dragon, para sa kaalaman ng ating mga viewers, ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung May 9 na kung saan nagka-countdown tayo. Kumbaga, nagka-counting pala. Nag-aantay tayo ng kung mananalo si Kuting. So ito po yung pinag-uusapan namin. So nandoon kami tatlo. Sanali, Mother Dragon. Baby Dragon. We were supposed to be counted. I love the names. I really love the names. You know what? We were supposed to be counting that night. Di ba kung natatanda ninyo, we were all there, tayong tatlo. The other half of the building, nandun yung mga maraming computers, di ba? Yes. Sas, nakita mo yun. Baby Dragon, nakita mo yun yung maraming computers doon? Per region? Per region. Yes. Mother Dragon, you were there. Nakita mo yun. We were supposed to be counting. But, walang nabilang na boto. Walang nabilang na boto. Because assured na sila na mananalo sila. There was another room. Hindi nyo alam to. Baby Dragon. Ha? Hindi natin napasok yung room na yun, Baby Dragon. Kasi alam doon yung sinasabi ni Brother Dragon. You were on the party room. You were on the party side. Ibig sabihin, yung Smartmatic talaga, no? Hinandle talaga ng mga Marcoses, no? Ang dami nagtataka, no? Nung panahon na yon, no? Bakit kaya nanalo si PBBM ninyo? By the way, Highway, ako po naka-live po sa isang platform din, no? Kamusta po lahat? Dahil ako po talaga kilala sa mga ganito. Oo nga pala. Sorry. Ayan, by the way, Highway, ayan. Tuloy natin. Dahil syempre, alam niyo naman po na nakilala tayo bilang isang vlogger na talagang ganito naman ang ating usapin sa bayan. Hindi ho matatawaran, no? Talaga palang dumaan talaga sa sa masusing panloloko itong mga PBBM ninyo, no? Grabe talaga ang mga panloloko. Imagine, Smartmatics pa lang talaga, so nagkakatotoo na talaga yung mga lumalabas sa spekulasyon, ha? Ang Smartmatics po, no, hinandle po ng mga Marcoses. The building was divided into two. At least maralaman ng taong bayan ngayon. Nako, yari ka talaga, Marcos. Baba na, Marcos. Diyos ko po. The building is divided actually into two. The first half na facing north.
Yun yung mga nakahilirang computers doon per region. Mhm. Dapat magbilang tayo kami ng boto nung gabi na yun. Wala kaming nabilang na boto. Walang pumasok doon. Pumalpak yun. Because they were already assured na mananalo sila. There's another room there. Grabe, sureball na pala yung mga Marcos before, no? Ibig sabihin po pala nito, no? Ibig sabihin po pala talaga, planado talaga ng mga Marcoses talaga do, no? Pinlano ho talaga ng mga Marcoses na sila ho talaga ay pumwesto dito sa bayan nating Pilipinas, no? Ang kakapal ng mga mukha nyo talaga, Ginoong Marcos, no? Ako na lang talaga nagsasabi sa inyo, dinuduro na kita. Ayun, no? Nagagalit na rin ako eh. Alam mo, no? Nagagalit ako. Alam mo ko bakit, ha? Ito na, asan ba yung ayan. Nakakaduro ka ng hinayupa ka eh. No? Ito na mga vlogger na mga Marcoses. Wala man lang resibo na maibakita man lang sa mga hayop na to. Nakakahiya kayo, no? Sa totoo lang, yung mga vlogger na nagtatanggol dito sa BBM ninyo, para kayong mga asong ulol, no? No, talaga kaya pala binayaran kayo hanggang sa huli, no? Hanggang sa dulo, no? Inday Sara ka, mga peke, mga hayop pala kayo, eh. Kakahiya talaga kayo, girl. Executive offices doon sa kabilang side, doon malapit sa EDSA na side. May isang room doon na hindi tayo pwedeng pumasok. Even I myself, hindi pwedeng pumasok. Si Hubert Guevara lang, si Ivan Uy ang pwedeng pumasok doon at may isa pa. Tatlo lang silang pwedeng pumasok doon. I believe na ito yung pinagdududahan ni General Rio kung saan nanggaling yung 21 million votes. So hindi natin alam yun. Ang nakita ninyo was the other side, yung southern side. Napaka-complicated naman Brother Dragon. It sounds so dodgy with its complication. So, nagre-reveal sila ngayon ng mga nangyari nung election nung gustong umupo na BBM ninyo, no? Yan ang hirap kasi sa inyo eh. Yan ang hirap sa inyo, di ba? Sa mga bumuto sa kanya, hindi ka kayang tanggapin na nabudol talaga kayo ng gobyerno nyo. Bobo kasi kayo eh. Bilangan talaga. Sila lang ang nagbibilang. Hindi nagbibilang yung maraming computers kasi walang pumasok na mga election returns. So pero may isang room doon na hindi kami pwedeng makialam. Si two technical guys lang at si Alex Ramos ang pwede doon. Asa ba yung Alex Ramos na yan? Alam mo, dapat talaga mag-isa na yun eh, no? Tanggalan ng ng kuko sa katawan. No? Ang dami talaga nasisiwala talaga ngayon. Ang dami talaga baho na itong Marcos. So malamang doon nang galing yung 21 million votes na pinagdududahan nila General Rio na siyang ang nagpanalo kay Bobong Marcos. Okay. So, yun. So, may common denominator nga tayong tatlo kasi na-witness natin, nakita natin kung ano yung ginawa nung bago mag-election and during the election. Diba? We've been there from, mas maaga kayong dalawa kasi ito Signan, na-meet ko lang to. During the first, naalala mo yung may event si Franco. Yung unang-unang pinakilala kami. Yung may dinner with... Yeah, doon sa bahay, sa Nara. Yes. Nara. Oo. Nandun din si best friend mo. So kaya nga, talagang ito ay confirmation na tayo ay dating mga supporters na naniwala tayo na ibangon ng Pilipinas, yung pala bubudulin ang buong Pilipinas. Ako may tanong ako kay Glenn. So, hindi nga kasi nabudol kayo eh. Bakit kasi, ito mahirap, no? Ito mahirap kasi sa ating mga Pilipino, no? Nung nagkabotohan na, di sabay-sabay tayong bumoto, di ba? So may kanya-kanya tayong mga ibig sabihin dito, may kanya-kanya tayong mga opinion, di ba? So nire-respeto natin 'yon. So this time, no, dito sa video na to na naririnig natin dito, dati ho silang mga kaanib ng mga Marcoses, no? Alam niyo mga kababayan ko, kung kayo yung mga OFW talaga at nagpapakahirap at kinukuskus nyo kung ano yung mga kinukuskus nyo, no?
Ito lang masasabi ko sa inyo no? Kung ilang taon ka na ngayon, 40 years old ka na, or 30 years old, no? Kung ito pa yung mga mamumuno at uupo sa bayan, ay wala na. Uwian na. Tama ba? Uwian na mangyayari pag ganun. Kasi naglolokohan na tayo no? Kaya nga sinasabi ko pala nung una, kung buboto kayo, sisiguraduhin nyo tama nyo iboboto nyo. Kasi sa mga 31 million na ginamit ng Smartmatics, no? Planado na pala ng mga Marcoses na talaga silang mananalo. Idinikit na lang pala yung pangalan ni Sara. Imaginein mo. Kaya ngayon, no, sa mga Pilipino ngayon na nakikinig, o sino man ho makapanood ng video na to, mangulos dili kayo kabayan, no? Di ho kayong umatras anytime, anywhere, no? Na tanggalin nyo na yung ego nyo sa katawan, no? Patunayan nyo na Pilipino kayo at may malasakit kayo. Kasi kahit na 40 years old ka ngayon, at kung puro reklamo ka, upo ka na lang sa kanto, magantay ka na lang ng susunod ng mga pangulong manlolokoli sa'yo, no? Ganun talaga anong gagawin natin, di ba? Tapos magrereklamo ka, hindi puro magnanakaw yan. Di miyaw. Ganun naman pala reklamador ka lang Wala kang action. No? Alam mo, bawal to, parang pag itong video ka na to, itong upload video ko na to, marinig to ng vlogger dyan sa Jeddah. Feeling ko parang nasusunog yung kaluluwa niya pag usapin ng magnanakaw, no? Natutuwa ako pag ako talaga kaharap niya binablock niya ako. Bakit ho? No? Sabi ko lang naman, nung nag-live siya, sabi ko, Boss, bakit tira ka ng tira ng mga kadama? Di ba pinagkakitaan mo na, kunwari ka bang tumutulong ngayon? Sabi ko sa kanya, nung nag-TikTok siya, sabi niya sa akin, grabe naman ang aga-agang init ng pagiging ampalaya ni Gardena TV show. Di miyaw. Nung sinabi ko lang naman, bakit boss maraming magnanakaw dyan sa Jeddah? Sabi ko lang, mga OFW na magnanakaw sa company nila. Alam mo ginawa niya sa akin? Wow, binlock niya ako agad. Bakit may lilitaw ba na May lilitaw ba na katotohanan dyan sa Jeddah? Kasama ka ba sa mga bumibili ng mga damit dyan na inilalabas ng mga kabayan? Totoo ba yan? Feeling ko pinoto na ito si Marcos no? Feeling ko lang si Marcos. Kaya nga kung kayo mismo magre-reklamo kayo, no? Kayo mga kababayan ko, puro kayo reklamo, itigib mo na lang bibig nyo, ha? Yun na lang. Tigib na lang bibig nyo, tapos every Happy New Year lagi, tapos pag may presidenteng may bago, tapos sisihin nyo ulit, ha? Sinisi mo pero binoto mo ay bobo. Marcos talaga utak mo. Let's go. Sige, Baby Dragon. Go ahead. May tanong talaga ako. Kailan mo, so ikaw, di ba iba-ibang layers yung headquarters? So ikaw doon ka sa sa pinaka, anong floor? 6th floor ba yung pinaka, yung for your eyes only? Parang ganun yung setup. Ang 7th floor for the candidate. Nandun sila sila Puting, others. Ang authorization ko ang hanggang 6th floor. Yun yung directly below them. Pero nakakaakyat ako doon. Kung gusto kong umakyat, I can go up at that time. So saan nangyari yung meeting na tinabi niya na kikitain daw yung Smartmatic? It was outside. It was outside of the headquarters. Zero. Yung pag-aamin ni Risa Marcos sa akin, doon sa opisina niya sa 6th floor. Grabe talaga si Risa, no? Ahas talaga, no? Ay, ano ba naman nangyayari sa bayan natin? Puro kayo reklamo tapos wala naman kayo action. Kasi nakaschedule ako ng meeting at that time And then, of course, siguro na-compante siya na nandun si dalawang technical guys, si Ivan Poy, tsaka si Yugo Ibarra, nagmayabang siya. And nung makita niya ako, sinabi niya, but not you because they hate you so much.
Pero narinig ko na yung pagmamayabang ni Ahas. Mhm. So, Alam mo, pareho pala silang mayabang, no? Hindi ako nagtataka. Oo. Kasi meron din akong nakatrabaho na kababayan ni BBM, ganyan din mayabang eh. Sa trabaho pa lang mayabang na eh. Yung mga feeling bossy, alam mo yun siya yung parang siya may-ari ng kumpanya. Boto pa po mga ob-ob, no? Sana all. grabe, di ba? So, grabe yung ating kapalaran. Tayo yung tumulong para maiahon ng taong bayan. Di ba? Talagang actually, nag-spend talaga tayo ng time, money, at ayun, para lang pala budulin yung mga taong bayan. Kayo yun nabudol, hindi ako. Kayo ho yun nabudol. Oo, hindi si Gardena, no? By the way, this is your show, Gardena TV. This is my part 1. Ika nga. Ako po'y naka-livestream ngayon dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa mga nakasubaybay sa mga oras na ito, no? Sa mga oras na talaga naman sinamahan nyo ko dito sa ating part 1 ng usapin dito sa bayan ng under by Marcos administration. Diba? Oh, nakakatuwa talaga, no?